Praise the Lord. God is good. All the time. So, get a copy of my copy. Pakibigay mo yung butas. God is good. Ayan. So, habang hinihintay niyo po yung hindi po ayuda yan. Topic po natin ngayon. Ayan. Sino po pong walang topic? Nasa kamay. Meron niya lahat. Parcel, meron ka na. So bago tayo dumako sa ating topic ngayon, Purihin ng Diyos, meron tayo mga panauhin. Ay ba ay di gusto bang i-welcome ang ating mga VIP? Pero very important people. Kasama natin po from Bantay, Ilocos Sur, si Nel. Nasaan po si Nel? Pwede natin mamit. Kamay po si Nel. From Bantay, IS. Okay, mula naman sa Camarines Sur. Welcome natin si Daisy. Daisy. Mula naman sa Pigkawayan, Cotabato. Welcome natin si Everly. Sa unahan po si Everly, dito sa unahan. Mula naman sa Chunmun, kasama natin si Mina. Mina. At meron dalawa po tayo rito si Caroline. Caroline. Caroline pa, Caroline. Carolina. Kaya pala, ayan. Tayo ka, Carolina. At si Jerry Lee. Jerry Lee. Okay, so it's a wonderful Saturday afternoon. Amen! Parang mainit ngayon, no? Mainit sa labas. Parang pwede na malungkot yata pagka mainit. Dapat lumamig sa New Year. Sa Lunar New Year. Di po ba? Okay, sa mga nainitan, pinatay po yung electric fan nyo sa ito. Hanap kayo ng lugar na hanginan kayo. Okay, let us pray. Let us pray muna. Lord God in heaven, we are so blessed because your presence is here this afternoon. Salamat na salita mo naman ang tatanggapin namin ngayon. Your word will set us free because your word will give us freedom and bless us this afternoon with revelation, with word of knowledge, with understanding. I-bless mo kaming lahat. Wala pong masayang sa aming mga mapapakinggan. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na maging daluyan ng mayamang mong biyaya sa hapon ito. Hindi po kami uuwi na hindi kami busog spiritually. Dahil pupunuin mo kami sa hapon ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may lalakas na po yan. So, tignan ko lang kung andar yung ating okay, Joy. Kailangan niya dyan ha? Okay, ang aking topic. Noong January, ang theme po natin ay prayer. Di po ba? At ngayong February, nakakadalawa na tayo. Noong February 7, napag-usapan natin ang identity rooted in Christ. Di po ba? Naalala niyo pa po yun? Yes! Masyado maikling panahon naman kung hindi nyo na maalala. 7 days. At ngayon, after 7 days, ang topic natin ay chosen
Non-accidental. Ibig sabihin ng chosen. Hindi po good morning yan, ha? Chosen po yan. Chosen, pinili, hindi nagkataon lang. Ang buhay mo ay hindi nagkataon lang. Hindi ka aksidente sa mundo ito. Ikaw ay pinili ng Diyos. Marami pong tao, they wrestle with questions of origin and purpose. Hindi nila naunawaan ang origin or ang layunin ng Diyos. Bakit tayo pinanganak? Hanggang ngayon, marami pa rin nagtatanong, why am I here? Bakit ako nandito? Bakit ako isinilang sa mundong ito? Laking tuwa. Why am I here? Or yung iba naman does my life really matter? Ang buhay ko ba ay talagang mahalaga sa mundong ito? In a broken world, marked by rejection, marked by comparison and disappointment, napakadali sa atin na maramdaman natin na we are a mistake or we are an afterthought. And society often defines people by circumstances. Yung unplanned birth. Huwag natin tignan na ang ating pag nasa mundong ito ay hindi plinano. Maaari hindi plinano ng ating mga magulang. Maaring may mga kwento na actually titigil na sana mga anak yung nanay ko. Pero nagbuntis siya ulit. Ako ko yun. Parang ganun, no? Kaya ako hindi pinagplanuhan. Wala silang kaplano-plano. Okay? Yung iba ay family history, failures, and limitations. But the Scripture confronts that lie with a powerful truth. Ano po ang sabi ng Biblia? Your life did not begin with human decision. It began in God's heart. Amen. Hindi niyo yun? Ang iyong buhay ay hindi nagsimula sa desisyon ng tao. Ito'y nagsimula sa puso ng Panginoon. Amen. Long before you were seen by people, you were chosen by God. Amen. Therefore, you are not accidental. You are intentional. Amen. So, hindi ka aksidente. Sabi mo sa iyong katabi. Hindi ka aksidente. Kahit kung aksidente pa, no? Pero you are not an accident. You are intentional. You are not accidental. Sa buong Biblia, mga kapatid, God consistently reveals Himself as a God who plans before He acts. Bago niya gawin ang isang bagay, Biblia po mismo nagsabi, i-reveal ng Biblia na ang Diyos, tinano na niya lahat bago pa gawin ang isang bagay. So hindi ka nagkataon lang, pinagplanuhan ka ng Diyos. Tinano ka ng Diyos. Tatlo pong mga Bible characters ang pag-usapan natin. Una si Jeremiah. Mamaya si Pablo. At ang pangatlo, si David. Si Jeremiah received his calling in a season of fear and national decline. Yet God anchored Jeremiah's confidence in a pre-birth calling. Si Pablo, later, he echoed this truth to the church in Ephesus. Ipinaliwanag niya sa mga believers that believers were chosen in Christ before the creation of the world. Kung halimbawa ako, I came to know the Lord, malimit yan naman ang ginagamit nating salita kahit mali siguro, pero nakasanayan na natin, parang tayo ang nag-initiate. No? We came to know the Lord. So,
bago pa dumating yung January 14, 1984, akala ko, yun na yung araw, hindi po yung kapanganakan ko po, hindi po January 14, baka nalito kayo, ano? Sabi, ibig sabihin, ano pala si Pastor? 40 years old, hindi po. Ang kapanganakan ko physically ay June 19, 1965. Ako po ay 60 years old na. Pero yung spiritual birth ay January 14, 1984. Before explaining that believers were chosen in Christ before the creation of the world. Bago pa lalangin ang mundo, pinili ka na ng Diyos. Sa nauna tayo sa mundo. So, bago niya i-create ang mundo, tayo ay nasa puso na ng Panginoon. Galing, no? And because of that, I feel very special. Kasi pag hindi mo maunawaan yan, hindi mo mararamdaman na special ka sa Diyos. Kasi kung hindi mo maunawaan yan, ay parang iniisip mo lang na nagkataon lang naman. Para bang nagkataon lang lahat. Hindi mo nagkataon lang ang lahat. Pinagplanuhan lahat ito ng Diyos. Sa pangatlong character, si King David, sa Psalm 139, mamaya isa-isayin natin yung mga verses na ito. He marveled at God's intimate involvement in human formation, declaring that every day of his life was written before one of them came to be. So bago pa mangyari ang mga nangyari sa buhay ni David, ang sabi niya, pinano na lahat ng Diyos bago pa ito mangyari. Bago pa ito isa-isang nangyayari sa buhay ko. So together, these passages show that God is not reacting to human history. He is authoring it. Hindi po yung, nung ipanganak tayo, halimbawa, ako dalang uli, kasi ayaw, hindi ko naman alam kung kailan kayo pinanganak. June 19, 1965, ako, nung ipanganak ako, hindi nag-isip ang Diyos at sabi, ano kayang gagawin ko kay Rene? Di ba? Hindi ganun ang istorya. Na nagplano siya para mag-react na lang kasi pinanganak na ako. Hindi pa ako nabuo,